Hello, magandang araw po. Ito po si Akira ng Multimax Japan. So, ngayong araw po susubukan po nating iset yung APN ng Docomo 3 MB or 250K SIM card sa ating Priori 3 smartphone. So, ito yung kadalasang model na in-order ng mga customers namin ngayon. So, pagka-receive nyo ng SIM card, most likely kailangan nyo munang install yung SIM card dun sa smartphone nyo po. Ngayon, kung umorder kayo ng Priori 3 or kahit anong smartphone na galing sa Multimax, most of the time, nakaset na yung APN, ready to use na yung smartphone. Pero minsan, may nagagalaw tayong settings, kaya hindi nagamit yung SIM card for calls or internet. So sa ngayon, para sa mga users na bumili ng SIM card or na-reset yung phone nila sa pinakang factory settings niya, para magamit ulit yung SIM card, kailangan nating iset yung APN niya. So, para magawa yon, una sa lahat, kailangan nyo lang munang i-confirm na naset nyo na yung SIM card sa phone. So, kadalasan, malalaman natin kung may naka-install na SIM card sa phone pag mayroong na-receive siyang signal. So, here, mayroong 4 bars, kung makikita nyo. Ibig sabihin yan, may SIM card na naka-install, may na-detect na signal, pero hindi pa nagagamit yung mismong network kasi hindi pa nakaset yung APN natin. So ngayon, para ma-set yung APN ng SIM card, pupunta tayo sa settings ng phone. Then kadalasan, makikita nyo sa mismong wireless and networks na category ng settings is cellular network or mobile networks. Pero minsan, mas marami yung items dun sa category na ngayon. So para mahanap nyo siya, kailangan nyo expand yung menu. So pinili natin more. And then may hanapin natin cellular networks. Sa ibang smartphones, nakalagay mobile networks. So, depende sa model ng phone nyo, minsan iba yung nakasulat dun sa more tabs or minsan wala nang more, nakalagay mismo dun sa mismong category ng network and internet is mobile networks or cellular networks. So, pagka-press natin ng cellular networks, hanapin natin access point names. And then para sa mga priori na smartphones, merong mga default dito naka-set na APNs. Pero kadalasan, yung mga naka-default dito sa smartphone, hindi siya yung APN para dun sa SIM card natin. So, gagawa na lang tayo ng bago. So, press natin yung menu. Pili natin new APN. Ngayon, may makita tayo dito. Name, APN, APN type, proxy, port, tsaka username. So, ang kailangan natin tandaan, ang kailangan lang natin iset para magamit yung SIM card is yung name, APN, username, password, at yung authentication type. So, umpisa natin sa name ng access point. So, para sa name, kahit anong name pwedeng ilagay niyo dito. Hindi naman siya importante. Pero, mas maganda ilagay niyo na lang JB para at least malaman niyo na para dun sa SIM card na gamit natin yung APN na to. Ngayon, para naman sa APN, ilalagay natin xi01.wi-gate.net. .net. So, itong APN na to, para to sa mga 4G capable na smartphones. So, para sa mga 3G only na smartphones, kailangan natin palitan yung first na part ng APN. So, imbis na XI01, ilalagay natin FOMA01 or FOMA para sa mga 3G only handsets. Okay. And then, hanapin natin username. So, para sa username, ilalagay natin WG@SIM. Then press OK. Then para sa password, lalagyan natin WG. Next, iset na lang natin yung authentication type ng SIM card. So, pipili natin PAP or CHAP. So, automatic na siyang isa-set. And then, i-check lang natin lahat. Double check natin lahat ang nakalagay dun sa name, APN, username, password, at sa authentication type.
Ngayon, pag sure na tayo na tama lahat na nakalagay natin sa mga fields na kailangan natin fill upan, press lang natin ulit yung menu button sa taas at piliin save. So, nagawa na natin yung APN, pero hindi pa rin siya nakaset as default APN ng phone. So, hanapin natin yung JB na APN na ginawa natin kanina. So, makikita natin dito sa pinakababa. JB. At kung ano yung APN na nasa baba. Yeah. Tapos kailangan natin iset siya as default APN. So gagawin natin yun pag pinindot natin yung bilog na sa kanan ng APN name. So ngayon, kulay green na yung bilog. Ibig sabihin yan, nakaset na yung APN natin as default APN. So, okay. So makikita natin, may na-receive na siyang signal. And then lumabas na yung 4G na symbol, indicating na nakakonect na yung SIM card natin sa mobile internet. Ngayon, minsan, hindi pa rin natin ma-access yung internet pagka-set natin yung APN kasi hindi pa naka-on yung mobile data ng phone. So, para magawa natin yon, babalik lang tayo dito sa settings ng phone. Pili natin data usage, JP Docomo, and then may nakalagay ditong cellular data. So, kailangan naka-on siya. Pag naka-off ito, hindi tayo makaka-access ng internet connection. Ngayon, yung mobile data ng phone, yung toggle ng switch na ng on and off, depende din sa model tsaka version ng Android na ginagamit nyo. So, minsan, walang data usage na option yung phone. Nandito lang siya sa screen na to. Pero para sa version ng Android na gamit natin ngayon, nandun siya sa data usage. Anyway, kung mahirapan tayo sa pag-setup ng APN, pwede nyo tawagin yung customer service hotline namin na makikita nyo dun sa document na kasama ng SIM card natin.